purihin ang iyong dakilang pangalan. Hallelujah. Great is thy faithfulness. Mapurihan ka't maparangalan sa aming kalagitnaan. From this computer, Lord, throughout. Hallelujah. Thank you, Jesus. Magandang umaga po sa lahat ng mga kapatid sa Panginoon, sa Mighty Warriors Christian Fellowship. Magandang umaga sa QICM Doha, mga dati kong kaalsad group, dyan pa rin sa Doha. Sa lahat po na naipo-forward ang pag-aaral na ito, magandang umaga po at welcome ang bawat isa na makipag-aral sa amin sa umagang ito. Tayo po ay manalangin. Nagpapasalamat kami muli sa panibagong lakas na binigay mo, Lord. Ginising mo kami. Pinupuri ka namin, pinararangalan sa lahat ng biyaya mo na dadaloy sa araw na ito. Nakahanda po kaming tanggapin lahat ng ito, Lord. Salamat sa patuloy mong pagtuturo at pagtutuwid sa bawat buhay namin. Salamat sa bunga ng Banal na Espiritu. At salamat na ang pangunawa ng inyong salita ay galing din sa inyo. Excuse me po. Mapurihan ka at maparangalan sa aming kalagitnaan ay yung umagang ito sa pangalan ng aming Panginoong Kristo at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Sa iyong lahat ng papurit parangal, Ama. Amen. Amen. So sa atin pong pagpapatuloy ng pag-aaral, nung huli po tayong nag-usap nung Miyerkules, ay pinag-aralan po natin ang iba't ibang pamamaraan ng Diyos upang ipahayag ang kanyang sarili sa ating mga tao. Kaya nga po, siya mismo ang nagkukusa na ipaalam niya kung sino siya. Kaya nga po, diskubrihin natin yan sa kanyang salita. Magbasa tayo. Manalangin tayo sa Panginoon para sa ganon ang mga bagay na nais niyang matutunan natin at magamit din natin sa ating buhay ay hindi pa huli, hindi maging huli, kundi nakatakda at napapanahon ang mga bagay na ibinibigay ng Diyos. Kaya noon ipinapahayag niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng mga propeta. Siyempre po, ang mataas na pagpapahayag ng Diyos ng kanyang sarili ay sa ating Panginoong Kristo. Isa rin ang nilikha niya. Ang nilikha niya ay nagpapahayag ng kung sino siya. Siyempre po, mayroon tayong konsyensya, mayroon tayong budhi na nagsasalita rin sa atin, sa ating kalooban. At ang Biblia, ang salita po ng Diyos. Kailangan po tayong magbasa o kaya makinig. Kung medyo lumalabo na po ang mga mata, ay makinig. So, meron po mga audio Bible, makinig ka. Pero syempre po, yung pag-aaral ay magbabasa ka talaga kasi nag-aaral ka, hindi ka lang nakikinig. So, ngayon pong araw na ito ay siyasatin natin, alamin natin sa salita ng Diyos kung gaano ang pag-ibig niya sa atin. Dito po tayo magsimula sa Jeremiah chapter 31 verse 3. Jeremiah chapter 31 verse 3. Basahin po natin yan sa wikang Tagalog. Jeremiah 31 chapter 31 verse 3. Ganito po ang nasa saad. Napakita ako sa kanila mula sa malayo. Sa simula pa'y inibig ko na sila at patuloy kong ipinagmamalasakit. Hallelujah. Ito pong talatang ito ay sinasabi po na basahin ko rin po sa wikang Ingles. Kasi po itong chapter na ito, itong kabanatang ito sa salita ng Diyos ay sinasabi po ng Panginoon na ang kanilang pagdurusa ay magiging kagalakan. Sabi ng Panginoon, maganda pong pakinggan natin. Sabi niya, I have loved you with an everlasting love. Therefore, I have drawn you with loving kindness. So,
Kung babasahin po natin sa Tagalog, sabi po ay napakita ako sa kanila mula sa malayo. Sa simula pa'y inibig ko na sila at patuloy kong ipinagmamalasakit. Ganun po ang pagka-translate. Pero sa English po sabi niya, minahal ko kayo ng pangwalang hanggang pag-ibig. Kaya niya, inilalapit ko kayo sa akin. Tignan niyo po, ang Diyos na po mismo ang lumalapit sa atin. Hindi po tayo ang lumalapit sa Kanya. Kaya po, it is awesome, ika nga, yung ma-describe po natin ang pagnanais ng Diyos na magpakilala sa atin. Lalo na ang Kanyang pag-iibig sa atin. Yan po ang kailangan ng mas marami. Karamihan po, yan ang nagiging sa loobin nila at nasa isip nila kung mahal sila ng Diyos. Madalas tayo nagtatanong, mahal mo ba ako o Diyos? Kahit po sa tao, lagi nating tinatanong, mahal mo ba ako? Pag nagkamali tayo, tatanong natin, mahal mo ba ako? Ang pag-ibig po ng Diyos ay hindi nagbabago. Tatandaan po natin yun. Magkaroon man tayo ng pagkakamali, didisiplinahin niya tayo dahil sa iniibig niya tayo. Kaya po, yung pong sinabi niyang yun, I have loved you with an everlasting love. Minahal kita ng pangwalang hanggan. Gaano po ba kahaba ang pagmamahal ng tao sa kanyang kapwa-tao? May limitasyon po yan. Habang nandito lamang tayo dito sa lupa, pero ang pag-ibig ng Diyos ay pangwalang hanggan. Everlasting, sinabi niya. Kaya inilalapit ko kayo sa akin, sabi niya. Siya mismo na po ang tumawag sa atin ever since. Nilalangnan niya tayo sa kanyang wangis. Nagkamali man si Adan at si Eva, nagkasala sa Diyos, siya pa rin ang tumatawag sa kanila. Adan, Eva, nasaan kayo? Bagamat alam ng Diyos kung anong nangyari sa kanila, gusto pa rin niya na makipag-usap sa tao sa kabila ng naging pagkakamali niya at pagsuway sa Diyos. Hanggang ngayon, ganyan pa rin po ang mensahe. Magmula pa sa hardin ng Eden, tumatawag ang Panginoon, sabi niya, hali kayo, mahal ko kayo, pangwalang hanggang ko kayong mahal. Kaya po, huwag po tayong maging matigas ang puso at damdamin, sapagkat ang number one, unang-unang nagmamahal sa atin ay ang Diyos na lumalang sa atin sa kanyang wangis. Kaya sinasabi niya sa atin, hindi lang tayo basta lumabas dito sa mundo, minamahal niya tayo. I have loved you with an everlasting love. I have drawn you to myself. Yun po ang sabi niya. Dito naman po sa Ephesians chapter 3 verse 19 sa Efeso, sa Bagong Tipan. Yun po sa Lumang Tipan. Ayun sa Bagong Tipan, basahin po natin. Ephesians chapter 3 verse 19. Ephesians chapter 3 verse 19. Ito po ang ating mababasa. At naway makilala ninyo ang di matingkalang pag-ibig na ito upang mapuspos kayo ng kapuspusan ng Diyos. Basahin po natin sa wikang Ingles. Ito po, Ephesians chapter 3 verse 19. And to know the love of Christ, which surpasses knowledge, that you may be filled up to all the fullness of God. Tingnan niyo po, sabi niya, and to know the love of God. Marami po ang makapagsasabi, kilala ko naman ng Diyos. Iba po yung ating sariling pananaw na ating nakagisnan, nalaman. Pero kapag po tayo ay nagbasa ng Biblia, iba po ang ipapahayag ng Diyos sa atin. Mas malalim na pag-ibig ang ibibigay niya sa atin. Hindi lang sa kilala natin siya, kundi kilalanin natin siya ng mabuti. Know Him personally, relationally. Personal po yan. Each person having kaya nga po, personal relationship with God through the Lord Jesus Christ, sapagkat ang ating Panginoon Kristo ang siyang tanging daan, katotohanan at ang buhay, at walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Kahit kilala natin siya from afar, ayaw po ng Panginoon na alam lang natin siya. Pero wala tayong
malapitang pangunawa kung sino siya. Lumapit tayo. Nag-iimbita naman ng Panginoon, come unto me. Lumapit kayo sa akin, sinasabi ng Panginoon. Inilalapit na nga niya yung sarili niya ever since from the Old Testament down to the New Testament. Pinadala niya ang bugtong niyang anak dito para tayo iligtas, para tayo mamatay sa krus ng Kalbaryo sa ikapapatawad ng ating mga kasalanan. At siya'y nabuhay na muli bilang patunay, hindi lamang siya tao, kundi siya ay Diyos na nagkatawang tao. Kaya po, sabi niya, dito po sa pagkatagalog ng Ephesians chapter 3 verse 19, at naway makilala ninyo ang di matingkalang pag-ibig na ito. Malalim po ang pagkatagalog yung matingkalang, ano? Pero sa English po, and to know the love of Christ which surpasses knowledge. Higit pa po sa ating maiisip ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi nagbabago, it doesn't change. Maaring tayo ang magbago patungkol sa Kanya, pero siya, He remains faithful, siya ay matapat hanggang wakas, hanggang sa buhay na walang hanggan. Alam niyo po yung mga first impression ng mga taong nakapunta na ng langit tapos pinabalik sila uli dito sa lupa, nabuhay sila uli. Namatay sila, pumunta ng heaven for a few minutes or a few seconds, yung ganun. Pero dahil it's already eternity, parang napakadali lang dito. Pero doon, ang dami ng karanasan, kanilang naranasan. Kapag minasdan nila ang Panginoong Jesucristo, pag nakadaupalad na nila, at tiningnan nila ito ng mata sa mata, kanilang maaninag ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. Everlasting po kasi yung pag-ibig niya. Kaya sabi niya, and to know the love of Christ which surpasses knowledge, that you may be filled up to all the fullness of God. Na tayo magpuspos ng pag-ibig na yan, that we may understand it from our heart. Ang ating Diyos ay hindi malayo, napakalapit niya. Just say the word, Lord, I want to know you more. Sigurado po, pag sinabi niya, Lord, gusto kitang makilala kung sino ka talaga. Pakilala mo ng mabuti yung sarili sa akin. Hindi ka magdadalawang pagsasalita. Ang Panginoon, gagawin at gagawin niya yun para sa iyo. Para makilala mo ang tunay at dalisay na pag-ibig niya sa bawat isang tao. Kaya, yan po. Siyempre po, hindi natin makakalimutan yung John chapter 3 verse 16. Yan po ay mahalaga sa ating lahat. Dito po, John chapter 3 verse 16, alam naman po natin yan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Tignan niyo po. Hindi naman po sinabi dito na sa pagmamahal ng Diyos may bayad. Wala pong bayad ang kaligtasan. It is free of charge. But Jesus paid the ultimate price. Ang pinakamataas na maipagbabayad, ginawa ang ating Diyos mismo. Although He can do so many ways para iligtas tayo. Pero ang ating Panginoong Jesucristo, He paid the full price, the penalty of all of our sins. At hindi lang yun, by His stripes, we are healed. Sa lahat ng mga sugat, sa lahat po ng ginawa ng Diyos, may purpose po yun, may hangarin ng Diyos sa bawat isa. Hindi na lang basta yan ay nangyari, kundi yan ay pinangyari niya. Inisip na niya yan at yan ay kanyang ginawa. Kaya sinasabi niya, ganun na lamang ang pag-ibig niya sa ating lahat. Hindi man natin alam yun, hindi man natin naisip yun na ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Pero sinasabi niya sa atin, kaya nga, kapag babasahin natin ang kanyang salita, ating mababasa. And if our hearts are open and we humble ourselves before the Lord, kung may mababa tayong kalooban at nagdanais talaga tayo, Lord, let me know you for who you are. And let me know myself as well. Napakalaki pong pagbabago yun sa ating kaisipan at damdamin. Our ways, our words, our actions,
how we treat other people, lahat po magbabago. And it is a good change, hindi lamang good, excellent change. Yung napakabuting bagay na mangyayari sa atin. Kapag sinabi natin yun, Lord, maraming salamat sa pagmamahal mo. Kaya sabi po doon, alam natin yan sa wikang Tagalog, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibig sabihin sa sangkatauhan, sa lahat ng tao. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po ang pangako ng Diyos. Dahil sa laki at tindi ng pag-ibig niya, nilalang niya tayo para sa kanya, dalhin sa kanyang kaharian, mag-enjoy tayo ng presensya niya. Pero nasubukan ang tao sa kanyang noon wala pang kaalaman patungkol sa kasalanan. They were the first people, mag-asawa. It was Adam and Eve. At na-test, nagsulit sila kung susundin nila ang sinabi ng Panginoon o hindi. Pero, yun na nga ang nangyari. Mas pinaniwala nila kung ano, naniwala sila sa kasinungalingan kaysa sa maniwala sila sa katotohanan ng sinabi ng Diyos sa kanila. Kaya, napalayo ang tao sa Diyos. Pero siya na mismo ang naglalapit ng kanyang sarili sa atin. Siya ang pumunta dito sa lupa. Ang Diyos na di nakikita, God is a Spirit. Pero nagpakita siya in the person of the Lord Jesus Christ. Ang Diyos na nagkatawang tao. Lagi po nating dinidiin yun sapagkat walang ibang paraan para makilala natin kung sino ang Diyos kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Is the most important at yung pinakamahalaga din decision mo in life is to accept Jesus as your personal Savior and Lord of your life. At kapag yun ang ating ginawa, ipapadadama talaga, ipakikilala ng Panginoon ng kanyang sarili sa atin. As we humble ourselves before Him, ask Him, humingi tayo sa Kanya and He will give it. Sigurado po yan. Wala pong alinlangan, kapag tayo ang lumapit sa Kanya, makikita natin, take a step of faith towards the Lord. At mararanasan natin ang hindi pa natin naranasan. His love, His joy, His forgiveness, yun po. Kasi when we humble ourselves before Him, lalapit tayo sa Kanya at aaminin natin, tayo ay taong makasalanan. Kaya nga, kailangan tayong iligtas sapagkat tayong lahat, hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Pero siya ang ating tagapagligtas, our Savior, our Redeemer. He purchased the full price of our redemption. Kaya po, kung hindi niya tayo minamahal, bakit pa niya gagawin ang lahat ng bagay na yan? Kung kaya naman pala natin iligtas ang ating sarili, if we can live on our own. Alam niyo po, even our very breath comes from the Lord. Our in, out, you breathe in, you breathe out, that comes from God. Lahat ng bagay patungkol sa ating pagkatao, the family where we belong, the nationality, the place where we were born, lahat po yan has been orchestrated by God. His plan, pinlano na niya ang mga bagay na yan. Kaya po, sa mga talatang yan, makikita natin na binasa natin in Jeremiah 31 verse 3, Ephesians chapter 3 verse 19, and John 3:16, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi po natin kayang bayaran yan. We cannot pay our salvation. It is free of charge. But to love the Lord is our response. Yung mahalin siya uli, kilalanin siya, lumapit tayo sa Kanya, is our response to His love for us. Kaya po, sinabi na ng Panginoon, sa simula pa'y inibig ko na sila. Yun po ang sinabi ng Panginoon, I have loved you with an everlasting love. Tapos, sana'y makilala natin ang pag-ibig na ito. Kilalanin natin. It's not hard. From our heart to our mouth,
Magmula sa ating puso, deep inside us, we long for the real relationship with God. Inilagay na ng Panginoon ang lahat ng iyan sa atin. And I pray na huwag natin itong i-deny at huwag natin itong ibalam. Ibig sabihin yung tsaka na. Now is the time, as we hear it, now is the time to respond. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak dahil sa laki ng pag-ibig niya sa atin. Ngayon, bakit kaya, what is God's purpose? Na pinapakilala niya talaga yung kanyang sarili. He is not a distant God. He is a very near God. Napakalapit niya. Call on me, sabi ng Panginoon. Tumawag ka. If you seek me, you will find me when you seek for me with all your heart. Bakit yun? Ibigin din natin siya. Gayon na lamang ang pag-ibig niya. Umibig din tayo sa Kanya. If we love the Lord first, we will be able to love our neighbors. Any person outside of ourselves is our neighbor. Family, yan ang unang-unang itinatag ng Diyos, which is Adam and Eve, dahil sila'y nagkaanak. Yan munang in-establish niya. When the family stands strong in knowing the Lord, we are boundless. Ang plano ng Diyos matutupad as we follow His direction. Hindi siya nagkakamali. We may fail, but He doesn't fail. Kaya po, sa 3 talatang yan, pagbulay-bulayin po, sapagkat napakaganda. Sinabi na ng Panginoon, minahal na niya tayo, una pa. Even if we don't know Him, He knows us. And He loved us with an everlasting love. Kaya nga tayo naipanganak dito sa mundo because God has a plan and a purpose for our existence. Bakit tayo naririto? God has a plan for that. He wants us to know Him for who He is. Di siya nagtatago. Di siya nagkukulang. He's always there. Tayo ang may kakulangan to know Him. Pero siya hindi. Sinasabi na niya paulit-ulit sa kanyang salita, mahal niya tayo, mahal niya tayo. He loved us so much. Kaya po, let us respond positively sa ating Diyos na nagmamahal sa atin. Sabi nga, di matingkalang, napakalalim po yun. It is beyond our human understanding. Beyond it. Kaya po, it's our decision na lumapit sa Kanya. When we humble ourselves before Him, repent of all of our sins, of our rebellion against Him, we missed the mark ever since. But God so loved us so much. Let us respond positively to Him. Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat na sa mga talatang ito pa lamang, Jeremiah chapter 31 verse 3, Ephesians chapter 3 verse 19, and John chapter 3 verse 16. Tatatlong talata, Lord. But if we meditate upon it, isipin namin ito. Let your love, Lord, warm us, Lord. Painitin kami towards our love for you as well. Na minamahal mo kami and you want us to know you for who you are. Marami pong salamat, Lord, sa ganung uri ng pag-ibig, lalim ng pag-ibig, lawak, taas ng pag-ibig mo sa amin. Help us all, Lord, na mag-respond sa inyo positively. Help us, Lord, to reach out your hand. Iniaabot mo ang iyong kamay sa amin. Matagal na. Thank you, Lord, hindi ka nangangawit na extend mo yung reconciling hands mo through the Lord Jesus Christ sa aming buhay. Marami pong salamat, Panginoon. We reached out to you in faith, in humility, na alam namin without you we are nothing, but with you we have everything. Everlasting life as you have promised, and life that is full, buo, hindi kulang. Sapagkat ikaw ay Diyos na hindi magkukulang sa amin kailan pa man. We thank you and praise you for your loving kindness and mercy toward each and every one of us, Lord. Marami pong salamat. Purihin ka, luwalhatiin ka,
ng aming buong puso, ng aming buong kaluluwa, ng aming buong kalakasan, ng aming buong kaisipan at damdamin. Sa pangalan ng Panginoon Kristo, mapagpakumbabang lumalapit kami at ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu, ipapadama mo. You will assure us, Lord, of this great love. The greatest love of all is your love for us. We praise and bless you, Father, in Jesus' name. Amen and amen. Receive the overflowing, never-ending, everlasting love of God toward each and every one of us. Receive His care. Receive answers to your prayers. Receive your healing to those who need healing. Receive whatever you need for life and godliness now in the name of the Lord Jesus Christ. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pakikisama sa Bible study. God bless po, and I'll see you tomorrow for our next topic. Bye for now.